Paano nga ba mag-apply kay Lalamove? So what is up mga Pops? Welcome ulit to Poppysai Vlog. So for today's video ay susubukan natin mag-apply o mag-register kay Lalamove at magkaroon ng Lalamove account. First things first, you need to have the necessary requirements bago ka mag-register o mag-apply kay Lalamove. Kung di mo pa alam mga requirements, check mo lang ang video na to. At kung kompleto recados ka na ng requirements, so umpisahan na natin mag-apply at maging isang Lalamove driver partner. So let's grind in! First ay install muna ang Lalamove driver apps sa Play Store or check ang link sa description box below. I-open lang ang Lalamove applications at pindutin ang register. Register to drive with Lalamove. So next ay ilagay lang ang iyong number. Tapos, city you'll drive in. So, kung saang area or location man kayo, kung nasa Manila NCR and South Luzon, or kung nasa Cebu island-wide, o di kaya naman sa North and Central Luzon, so piliin nyo lang. Next is select the vehicle type you own. So, dito sa vehicle type is makikita nyo kung ano-anong mga vehicles ang pupwede kay Lalamove. Like motorcycle, hatchback, sedan, SUV, and so on. Okay, ang meron tayo is motorcycle lang. So, ang pipiliin natin is motorcycle. So, next natin is i-check lang natin yung box ng terms and condition and privacy policy. Mas maigi kung may time kayo is basahin nyo na lang yung privacy policy and terms and condition. Okay, so click natin yung get started as a driver. So, may magsisend sa inyo na OTP code. So, ilalagay lang natin yun dito. Then, after nyo malagay yung OTP code, is dito na tayo sa step 1 to create your account. So, basic information lang, ay ilalagay nyo lang yung full name as shown on your ID. Kung may nag-refer sa inyo, ilalagay nyo lang dito sa baba yung referral code. Then, kung wala naman, laktawan lang kung walang code. So, pindutin natin yung next. So, sa step 2, tell us about yourself. So, ilalagay lang natin yung date of birth. Tapos, yung inyong driver's license number. At pag okay na, pindutin ang next. So, step 3, add vehicle information. So, ilalagay lang natin dito ang inyong vehicle plate number or plaka ng motor. Or kung wala pang plaka, is yung MV file ng motor. Okay, after step 3 is dadako na tayo sa Lalamove virtual training. So, maaaring matapos ang training sa loob ng 3 minuto. Okay, so let's get started. So, dito sa virtual training is parang orientation na ito para magkaroon kayo ng idea about sa mga services and rates at kung ano pa mga rules and regulation dito kay Lalamove. So, ayan, basahin nyo na lang yung mga pops para magkaroon din kayo ng idea. Click continue. Yan, breakdown ng mga Lalamove commissions. At ito na yung Lalamove cash ban. So, dating nabutan ko dito is 500 pesos yung i-deposit para sa cash ban. So, as of now, bumaba na siya. Naging 300 pesos na lang. Unlike before na mas mataas siya ng bagya. So, click next. Continue. Ayan, more on tutorial ito kung paano gamitin ang driver app. So, basahin nyo lang yan at pag-aralan. Click continue. Ayan, continue. Okay, continue. Paano gamitin ang driver app. Ayan, so kung hindi nyo siya masyadong masundan mga paps, is i-check nyo yung isang video ko na about sa Lalamove driver app tutorial. So, check nyo lang yun para mas magkaroon kayo ng linaw or knowledge sa paggamit ng Lalamove apps. Okay, so click continue. Ayan, continue lang. Continue lang. At meron ding price information about sa Lalabag. Okay, continue. Ayan, may mga reminders din sila sa mga dapat iwasan. Check nyo na lang yan. Okay, continue. Mga requirements na kailangan as I've said before. So, click continue. Ayan, paano kung hindi sa'yo nakapangalan ng sakyan. May mga guide dyan na dapat tandaan. So, check nyo na lang. Okay, continue. At nakalagay din dito kung saang lungsod ka nabibilang. So, select nyo lang kung saang city kayo. Tapos, ilagay ulit ang registered cellphone number. Tapos, bago i-submit, o check lang yung box na naintindihan ko ang virtual training. Tapos, pag okay na, click submit.
And there you go! Training completed. So, hindi pa dyan nagtatapos ang ating pag-register. So, close lang natin ito. So, ayan. Step 5, last things we need to verify. Vehicle ownership. So, select nyo lang dito. Kung ikaw yung registered owner ng vehicle, so, select mo lang yan. Or, kung non-registered, mga second hand na vehicle, yan, may mga reminders naman yan. So, select mo lang kung alin ang sa inyo dito. Next, sa mga supporting documents. So, meron tayong mga ilalagay dito. First, profile photo. So, sa mga documents na to, so dapat naka-ready na ito para madali na lang siya i-capture or picturean. Or else, pinicturean nyo na siya before, tapos naka-save na lang sa gallery para pwede rin siyang i-upload files. So, kinakailangan clear copy yung pag-picture or capture ng mga documents. Sa isa na nating ilagay, profile photo. So, sundin nyo lang kung ano yung mga bawal na nakalagay dyan para sa pag-take ng photo. Okay, driver license ID. Okay, sales invoice or vehicle CR or yung CR ng inyong motor. Okay, next is yung vehicle OR or yung OR ng inyong motor. Tapos, yung vehicle back. Sundan nyo lang yung guide na yan na sinasabi kung paano nyo picturean yung inyong vehicle o yung motor. So, kailangan malinaw na kuha ng plate number at kung paanong angulo nyo dapat siya kuhaan ng picture. Okay, so nailagay na natin yung mga kinakailangang supporting documents. So, click submit. Alright, thanks for registering. So, as we can see, dalawa pa lang itong mga completed na steps na nagawa natin. Pag-create ng account at saka yung training approved. So, itong tatlo na to na inilagay natin kanina sa mga supporting documents at saka sa mga personal information, vehicle information, additional information. So, nakalagay dito is it only takes 1 working day to verify your accounts. So, yon. Pagkatapos dito is antayin na lang natin yung tawag or text ni Lalamove kapag verified na or approved na ang iyong account or application at kung po pwede na natin gamitin ang ating bagong Lalamove account at makapagbiyahe na kay Lalamove. Alright, at naging successful at approved naman ang ating registration. After ma-verified ay lalabas ang one-time password. I-click lang ang copy password, then proceed to login. Lagay ang iyong number at one-time password. Then you can now set your new password. At finally, pwede ka na mag-login gamit ang iyong number at new set password. Pagkatapos, you need to pay the security deposit na 300 pesos. Take note na through GCash ang transaction sa pag-deposit sa inyong Lalamove account. At huwag kalimutan na kailangan mo mag-top up at least 100 pesos para makareceive ka na ng mga bookings. Para sa tutorial ng pag-deposit at top up, check nyo lang itong isang video tutorial na nasa description box below. At kung gusto mo pa ng mga tutorial video na makakatulong sa iyo, ay i-play lang sa end screen ng video na ito ang Lalamove Driver Apps tutorial. Ang actual demo na paggamit ng driver apps habang naka-on duty or nasa biyahe. So yun lang mga paps, I hope na nakatulong ang topic ng video na ito sa mga kapwa riders at nag-uumpisa pa lang na maging Lalamove rider. So don't forget to like, share, and subscribe dito kay Papi Sai Vlog and hit the notification bell so you don't miss out my upcoming videos. So maraming salamat po, ingat po tayong lahat, ride safe and God bless.